Nagsanib-puwersa ang nasa higit 100 representatibo mula sa pampubliko at pribadong organisasyon sa iba't ibang panig ng mundo upang tugunan ang problema sa kalikasan sa pamamagitan ng 30 by 30 Global Conservation Initiative. Ang 30 by 30 Global Conservation ay isang inisyatiba kung saan target nitong maprotektahan ang 30% ng lupain at katubigan sa daigdig sa taong 2030. Focusing on protecting marine biodiversity, sustainable use of natural resources, and improving coastal resilience. UK support is helping to deliver the establishment and preservation of marine protected areas, the reduction of plastic pollution and marine litter, the adoption of sustainable fishery practices, combating illegal, unreported, unregulated fishing, and establishing partnerships on blue carbon and mainstreaming climate adaptation in marine and coastal communities. Dagdag pa rito ay ang pahayag ni Senador Loren Legarda na kung saan sinabi nito na ang paglulunsad ng mga ganitong inisyatiba ay dumadaan sa masusing pag-aaral bago aprubahan. Ang inisyatibong ito ay isinasagawa upang tugunan ang lumalalang krisis sa klima ng mundo. Buhat nito ay ang taong-taong pagtaas ng lebel ng tubig sa mga karagatan sanhi ng pagkatunaw ng yelo sa Greenland, Hilaga at timog bahagi ng mundo. Dahil dito, isinusulong ng iba't ibang opisyal sa buong mundo ang pagkakaroon ng sustainable projects upang mapangalagaan ang kalikasan. Kaugnay nito ay ang pahayag ni Acting Chair ng International Union for Conservation of Nature na si Mad Huraw na sinisiguro na sa inisyatibang ito na hindi matatapakan ang karapatan ng mga indigenous people sa paglulunsad ng mga proyekto para sa kalikasan. Kabilang sa mga prioridad na bansa na tututukan ng inisyatiba ay ang Pilipinas kung saan isa ang ating bansa na pangunahing kontributor ng plastic waste sa karagatan sa mundo. Magugunitang nitong mga nakaraang araw hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nakararanas ng mga matitinding pagbaha sa iba't ibang parte ng bansa dulot ng pag-ulan, malakas man o bahagya. Dagdag pa rito ang mga hindi inaasahang pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng bansa at mga pagbaha sa mga lugar na hindi nakararanas ng baha noon. Samantala, aminado ang mga ito na isa sa pinakamalaking hamon ay ang financial cost para sa mga proyekto kung saan kinakailangan ng pagsuporta ng mga iba't ibang investors upang tugunan ang kakailanganing budget para rito. Sa pagtatapos, binanggit ng mga opisyales na ang kooperasyon ng lahat ng mamamayan ay importanteng aksyon upang maisakatuparan ang inisyatibong ito para sa pagsalba sa inang kalikasan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.